What's up mga kanoo? Isang magandang araw. Pagkagising ko nga ngayong araw ng Sabado, ay tinapos ko na itong pagpipintura. Kahit umuulan-ulan ay gusto kong matapos na siya. Kaya pininturahan na po natin yung na-wash out ng ambon dati para magandang tingnan at maging solid yung pagka-brown or chocolate. Half body din nga sana tong sa may pinto, pero dahil kapos na ang pintura, ay nilagyan ko na lang ng kaunti dyan para pag may talsik ng putik galing sa ulan ay hindi madumi tingnan dahil puting-puti yung ating pinto dito. Medyo sumisilip na nga si Haring Araw kaya feeling ko matutuyo naman itong pinintura natin. Shoutout nga pala sa tatlong to na anong aga pumunta. Alas 2 pa tayo magsisimula. Pumunta na nga ako ng palengke para bumili ng karne. So dahil tanghali na nga ito ay wala na ngang liempo na makukuha. Try na lang natin kung anong karne ang meron dyan. Dahil ito na ngayong araw ng weekend o araw ng Sabado para maggawa tayo ng ating ititinda na sisig. Gusto nga ibigay sa inyo ng Sip Station yung quality masarap na sisig. Pagkatapos ko nga maghugas ng karne ay dumating itong ating box na pinick up ni nanay sa buwak. Ito nga yung baso ng Sip Station na pinapagawa po natin sa kabila, 1,000 piraso nga ito. At saktong-sakto kasi wala na po tayong stock ng baso ngayon. Napakaganda ng quality at maganda talagang tingnan kapag nagtimpla ka ng mga milk tea, lemonade, ice coffee kapag naka-direct print na yung logo ng ating baso at meron pa nakalagay sa likod na thank you Sip Teas. Time na para isa lang, lagain muna natin yung karne. Lagyan na natin syempre ng pampalasa para kahit laga pa lang siya ay may lasa na siya. Sa quality nung karne, parang nakikita kong matagal-tagal na lagain to. Kaya tara, samahan nyo kami. So habang naglalaga nga ng karne ay magsasalang na tayo ng ating Java rice. First time ko nga rin to gagawin. Tingnan natin kung talagang masarap. Dahil ang laging sinasabi nila kapag Java rice ay healthy. Kasi ito yung turmeric or curry powder ang nilalagay. Isasaing nga natin yan dito sa binili nating cute na rice cooker. 4 na gata nga ang aking nilagay at nilagyan ko na rin ng mga pampalasa. Para naman hindi boring at mukhang may kulay lang yung kanin. Mas masarap kapag may kaunting lasa. Dahil nga testing lang ito ay gusto ko sana'y maging masarap yung resulta para naman hindi masayang yung ating 4 na gatang na kanin. Hinalo-halo ko nga lang yung mabuti bago isa lang sa rice cooker. Nakakapayo palang mag-voice over sa umaga kapag bagong gising. Hindi ko na kasi magawa sa gabi sa sobrang pagod. Saka wala naman signal ang PLDT. Magdi-data tayo na sana naman makapag-upload tayo agad. Sabi nga ni nanay, pag matagal lumambot ang karne, lagyan daw ng tinidor. Testing nga natin ito. Lagyan ko nga ulit ng tubig yung karne at habang naglalaga pa rin ay ginagawa ko na itong sisig sauce na tinatawag. Ito nga yung magdadala sa lasa ng sisig natin. Sinigurado ko ang tama ang mga pagkakalagay ng ingredients dyan at nilagyan ko din ng sukat para meron tayong guide sa paggawa nito. Sinaling ko na rin dito sa squeeze bottle para mas madali nating i-spread sa ibabaw ng sisig habang niluluto at kapag isi-serve na siya. Napakaganda ng resulta nitong ating Java rice. Amoy na amoy yung sarap. Naluto na rin yung karne at pinatuyo na po natin bago natin prituhin. Ito namang Java rice ay nilagyan ko na ng butter at mas lalo siyang bumango. Grabe, amoy pa lang. Hindi pa nga ako tapos maghalo dito. Gusto ng tikman ni nanay kasi naaamoy niya. Excited na siyang tikman talaga kung masarap ba to. 3:00 na nga ito ng hapon bago maluto. Hindi pa kami nagtatanghalian. Napakalutong nung karne. Gumagawa nga kami nito habang nag-ooperate na yung Sip Station kasi 2:00 po kami nagsisimula hanggang 9:00 ng gabi. Pwede na nga nating lutuin ang ating sisig. Tara, simulan na natin. Ginisa ko na sa margarine yung puting sibuyas. Namiss ko bigla yung ating content na ganito yung nagluluto. Ito kasi yung ating madalas na content dati. Sinunod ko na dyan yung green na sili na haba na ginayat-gayat. Siyempre lalagyan natin ng pamintang duwag-duwag.
At make sure natin na haluin ng mabuti para ma-spread yung ating nilagay. Ang pampalasang liquid seasoning ay andito na rin. Nilagyan ko na rin ng konting mayonnaise na tinimpla natin kanina, yung tinatawag nating sisig sauce. Para medyo maluto na, merong nalilito si Ate Eliza kung ano ba pinagkaiba ng dinakdakan at sisig. Sabihin nyo nga dito sa comment. Ang pagkakaalam ko kasi sa dinakdakan ay hindi man niluto sa heat. Hinalo-halo lang. Ang sisig naman ay kagaya nito na niluluto sa kawali at hinahalo-halo tapos mainit na isi-serve. Nilagay ko na rin pala yung siling pula na may konting anghang syempre, tapos yung karne na ginayat na may kasamang giniling, at syempre yung ating sisig sauce ulit. Tansyahin lang po natin yung dami na sa tingin natin ay makukot at sakto lang dito sa ating mga sahog. Sobrang natuwa kami at na-satisfied sa naging resulta kasi talagang itsura pa lang ay mukhang masarap na. Nilagyan pa nga namin ng chichawong, dog-dog sa ibabaw para pampasarap. Dahil sa naging resulta ay ready na po kami magsisig at magdagdag ng iba pang mga may kanin. Gabing-gabi na nga at ang dami pa po naming customer. Sobrang dinagsa po kami ngayong araw ng Sabado. At ito na yung gabi na closing na. Nagre-refill na tayo ng ating mga gamit. Ganito po ang ginagawa ko bago matulog at pagkatapos mag-close account para pag-open bukas ay okay na ang lahat. Lampas 10:00 na siguro to kasi late na umalis yung ating mga customer na dumadayo pa talaga sa malayong lugar. Sobrang appreciated po namin lahat at nakikita namin sa inyong post sa Facebook na napakagandang feedback. Totoo nga talaga ang balita na mura at napakasarap dito lang yan sa Sip Station. Ina-arrange ko na nga din dito yung ating mga flavors kasi sobrang rindi kapag sobrang daming bumibili. Okay lang yan kasi ito yung napakagandang dahilan para maging busy. Akalain nyo nga naman pati yung mga pabango po natin, lip tint ay nabili. Halos ubusin nga ng mga nag-dine in yung ating display dito. Salamat po sa inyo. Isa rin pala sa masarap pakinggan kapag umaalis sila ay sinasabi nilang thank you po, babalik kami. Hintayin po namin ang inyong pagbabalik. Pagkatapos nga magsara sa Sip Station ay kumain na ako ng hapunan at dito bumagsak ang napakalakas na ulan. Buti na lang sarado na tayo. Maraming salamat sa panonood.